Tingnan naman natin 'tong sinabi ni Kiko Barsaga, oh. Sabi ni Senator Tulfo, "Wala ho tayong pakialam sa batas na 'yan. Sometimes you have to bend that." Walang mambabatas, walang pakialam sa batas. Gago rin ano? Oh, hindi po mura 'yun. Gago means stupid. 'Di ba ang gago? Wala tayong pakialam sa batas, pero mambabatas ka. Oh, anong sabi ngayon ni Kiko? Lahat na lang gagawin ng mga Tulfo para maprotektahan si Romualdez at Marcos. Yan. But excuse me, medyo I don't think that is fair kasi si Ben Tulfo iba eh. Yung kapatid nilang panganay, isa pa yung may topak, no? Pinoprotektahan din si Bongbong at saka si Tambi. Tapos, etong si Ben, medyo maayos-ayos to, maayos-ayos. Hindi nga niya gusto yung ginagawa ng kanyang mga kapatid eh. Sa katunayan, binabanatan nga to si Erwin. No? So, hindi lahat ng Tulfo. Siguro yung tatlong Tulfo. Pero napansin nyo, this is important. Nabago ang tono ng Senate. Ang House hindi binabanggit si Tambi at saka si Marcos. And yet, ang taong bayan ang nakikitang mastermind si Tambi at saka si Bongbong Marcos. Sila yun eh. Kasi sila yung gagalaw ba yung tao sa ibaba? Halimbawa ako, contractor ako. Pwede ko bang diktahan kung magkano sa akin? Of course, meron sa ibabaw. May mag-i-insert para may paggagamitan ng pera. Kaya ko bang mag-insert as contractor? Hindi. Sino may kapangyarihan mag-insert? Si Saldi, si Tambi. Kahit ba i-insert kung hindi pipirmahan ni Bongbong? For 3 years pinipirmahan mo. Kung hindi sumingaw yung baho, hindi ka papupuyok. Niloloko tayo nitong mga to. Napunta na kay Villanueva, napunta na kay Jinggoy, napunta na kay kung kani-kaninong senador. Wala akong pakialam dyan. Kung may kasalanan sila, gusto nyo ikulong. Kung gusto nyo ikulong si Diskaya, bahala kayo. Problema ng korte natin yan. Kung anong sabihin ng korte, doon ako. Kung pakawalan sila, pakawalan sila. Pero hindi po pwedeng wala sa usapin ngayon si Tambit at si Bongbong. Wow. Wow. Ang labo nun. Yung mastermind, di umano na sinasabi ng taong bayan, sila yung wala sa usapin. Di ba? Ang gulo. Ang lupit nitong mga to. Tingnan natin naman itong sinabi ni Robin, ha? Ulitin ko yung sinabi ni hindi po batas na pinag-uusapan. Wala tayong pakialam sa batas. Si Erwin. Anong sagot ni Robin? Bilang mga mambabatas, tayo po dapat ang unang tagapagtanggol ng batas. Shoot sa banga. Na-insert mo, Robin. Tunay kang pogi, na-insert mo. Tama, sakto. Mismo yan. Mismo yung sinabi. Hindi po pwedeng, yan yung sinasabi natin, mambabatas ka, tapos tagapagtanggol ka na ba? Sasabihin mo, wag natin sundin yung batas. Tapos sinasabi nila si Robin mahinang ulo. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Pero alam nyo, ako po hindi ko sinasabing matalino ako. Pero sinasabi kong tanga tong mga ito, not because they are really stupid or bobong, hindi sila matalino, hindi sila intelligent, wala silang wisdom. Actually, it's the other way around. Kaya sila nagmumukhang tanga. Ulitin ko to. Kaya sila nagmumukhang tanga at bobo kasi tinitwist nila yung katotohanan. The moment you twist the truth, wala na sa'yo ang katotohanan. Kita na ng taong bayan yun. Kaya kahit matalino ka, nagmumukha kang bobo. Tingnan nyo si Boying. Kakapaikot ng kakapaikot sa batas, na wala naman sa batas, nagmumukhang bobo. Ito rin si Erwin. Let's assume mas matalino nga siya kay Robin. We don't need intelligent people like Erwin Tulfo. We
rather have 24 senators like Robin Padilla. Hindi matalino, pero tama ang puso. Tama ang ginagawa. Hindi ko sinasabing perpekto si Robin. But if I'm going to choose between Robin and Erwin, it's just like night and day. Ang layo. Kaya hindi po usapin ng talino. Ang daming matatalino kaya wala akong bilib. Binabaluktot eh. Bayaran eh. Yung mga sumuporta kay Bongbong, tapos matatalino, tapos vlogger, hindi ako maniwala. Hindi nyo alam yung nangyayari. You are paid. Buti pa yung bobo, mataas pa tingin ko eh. Nagkakamali, bobo lang talaga. Pero yung matatalino, abogado pa at that. Hindi nila nakikita. Huwag na tayo maglokohan. Yeah. Huwag na tayo maglokohan. Ginagamit nyo yung talino nyo sa kalokohan. Hindi kayo nabudol. Exactly, ito. Diba? Wala sa talino yan eh. Wala. Kahit anong paikot-ikutin mo, mali dito si Erwin. Tanungin mo abogado, tanungin mo mga senador. Yung hindi bias tanungin mo mga politiko, tanungin mo lahat mga basta hindi hawak sa liid ni Tambi, alam malito si Erwin. Ang nakakasama ng loob dito, hindi magbabago to eh, mga kababayan ko. You know why? As of now, as of today, mark safe na si Tambi at saka si Bongbong. Nakita nyo na yung tono ng kantahan? Wala na. Safe na si Tambi at saka safe na si Bongbong. Unless mag-intervene yung mga Filipino people, yung taong bayan. Pero sa Senado, sa House, wala na. Safe na si Tambi at saka si Bongbong. Wala na eh. Kaya tutuloy. Ako sa tingin ko, magtutuloy ang corruption sa baha. Bakit? Ang mastermind, safe na. And nakita natin, ang daming kapit. Ang daming kapit na politiko. Very powerful. So, sa mga Pilipino, if you have extra money, siguro try ninyong bumili ng bangka dahil ang baha ay magtutuloy. Kung kaya nyo lang din, lumikas ng bahay at mag-upa doon sa mga matataas na lugar, subukan nyo rin. But don't expect na masusolusyonan natin. Para kang naglista sa tubig. Sa nangyayari ngayon, nakakalungkot. Magtutuloy ang baha. Kailangan ready na po tayo. Wala na. Sa tingin nyo ba makakasuhan si Saldi? Wala na. Lulubog lang dyan si Diskaya. Si Bryce, baka ligtas pa yan. Ilulubog nila dyan, mga kontraktor. Pero si Tambi, safe yan. Si Bongbong, safe yan. Wala na. Tuloy ang baha. Palitan nyo yung kontraktor. Tuloy ang ligaya. Bili pa tayo ng private jet. Next. Ngayon, kanina napag-usapan natin yung mga bagay-bagay. Ang triangle offense nila, si Ping Lacson, si Boying, tsaka si Erwin Tulfo. Ngayon, ito pa. Tinakpan ko lang kasi nafa-flag ni YouTube pagka may violence, pag may batuhan. Pero ito ay nilabas ng 1PH. Ang 1PH ay TV5 eh. Pakinggan po natin Ngayon po, sino ang bumibisita dito sa mga kabataan na to? Meron ba kayong nakikita na? Yan, ang tanong dito, sinong bumibisita doon sa mga nahuli na nanggulo? Kasi itinuturo po pasimuno dito DDS. Okay? Alam nyo, hindi po DDS ang pasimuno. Even yung mga kakilala kong vloggers na nasa kabilang parlor, alam nila hindi DDS. Huwag tayong magtanga-tangahan. Pero syempre, ang optics nila palalabasin DDS. No? Pero alam nila.
alam nung ibang makabongbong Marcos na vloggers. Pakana yung gulo na yon, pakana. Eto, tingnan nyo. Posibleng involved na sumusuporta sa kanila? Kanina po may mga abogado po nga pumasyal sa kanila dito, mga 7 abogado po ito para tignan po yung kanila pong sitwasyon. At ito po yung miyembro ng mga party list po natin. Anong party list? Anong party list? Anong yung bumisita doon sa mga nahuling kabataan na ng gulo sa rally? Po yun? Kanina po nandito po yung Akbayan Party List, nandun rin po yung ACT Teacher, nandito rin po yung Gabriela. Yon, alam na this. Komunista ba? Tanong lang. Need I say more? Obvious naman. Alam mo ang plano dito? Kaya sabi ko sa inyo even si Pulong sinabi, may usapin na, bulong-bulungan na ng martial law. Tanim gulo yan. Diba? Sino bang party list ang mahilig maggulo? Sino bang mahilig sa recruitment? Sino ba ang nai-involve sa komunista? Kayo na sumagot. Yung mahilig manggulo sa rally, kanino bang grand plan yan? Sino mahilig gumawa niyan? Kayo na sumagot. Sa tanong ko. Ang gusto niya manggugulo. Starter ika nga ng Rumble. Tapos they are expecting na yung mga reliyista susunod. Para magulo talaga. Tapos kunwari maximum tolerance yung mga pulis, bida sila. Tapos martial law. Walang kumagat. Yung mga kabataan lang ng gulo. 'Di ba? Oh. Kawawa nga yung Sogo sa Mindiola. Isipin mo, nag-check-in lang kayo doon. Sinunog pa yung ilalim. Paano bababa yung nag-check-in? Hinahanap na ni Mrs. Hindi makababa. Kawawa. Maraming naghiwalay dahil dyan sa gulo na yan. Oh. Ako po kasi, lagi kong nadadaanan yan lugar na yan. Sa San Beda po ako nag-aaral Kaya kabisado ko yung lugar na yan. Pero that time, nung panahon ko, wala pa yung Sogo. Sayang, nasunog na, hindi ko pa na-try. Pambira. Hindi pa ata uso si Sogo noon. Sikat pa ata noon Victoria. But anyway, sinunog. Sila yun. Itong Akbayan, ACT Teacher at Gabriela, huwag kayong tanga ha. Pinapasa nyo. Lahat na nang kasalanan ng DDS. Nagkagulo. Kasalanan ni Duterte. May nasunog sa Maynila, kasalanan ni Duterte. Lahat na lang si Duterte. Baka pati yung paghihiwalay nyo mag-asawa, isi-isi nyo kay Duterte. Pero may nagsasabi sa akin na, yung mga misis, kaway-kaway dyan. Minsan daw nag-aaway sila ng misis nila kasi yung mister daw nanunood sa akin. Gabi na, madaling araw. Ang ingay-ingay pa raw. Pasensya na po, mga misis, nanonood si mister. Ano lang, hindi naman tayo fake news. So, sa katotohanan lang, ha? Sige, tuloy. Sila po ay wala namang kinalaman dito sa grupong to at nagbibigay lang ng tulong legal. Tama po ba? Pati po sa nakuha nating impormasyon, may mga miyembro po sila doon. Ayun, kita mo, miyembro. Recruiter. Sino ang mahilig mag-recruit ng kabataan? Sino ang may kaso ng child abuser? Nakaus. Akbayan, ACT Teacher, Gabriela. Kasi ang tanong, hindi naman miyembro, dumalaw lang. Hindi, may member sila. Hindi ako nagsabi yung ini-interview. Nasa akin naman yung original niyan kung aanuhin ninyo. Lupit, no? DDS pa more. Komunista. Hindi ko sinasabing komunista sila, pero yung ganyang gawain ng komunista yan. Hindi po tayo red tagging. Sa mga nahuli natin. Nakasama sa riot? Yung po yung impormasyon po nating nakuha. Yun. Inulit pa. Parang ayaw pumayag ng News 5 kaya muntik na gulping sa News 5 kasi binintang sa Maysug yung gulo. Di umano. Kaya muntik na kuyog isang reporter.
Miyembro nila. Ulitin yung miyembro. O, anong tanong? Sa ating impormasyon, may mga miyembro po sila doon sa mga nahuli natin. O, ano sabi? Nakasama sa riot? Nakasama sa riot, member nila. Ah, siniguro pa. Yun po yung impormasyon po nating nakuha. Patay ak Mga bayan. minor de Patay ak teacher. Patay Gabriela. Ang tanong, minor de edad ba lahat? edad din po? Sa ngayon po, hindi ko lang po ma-qualify kung may mga minor de edad doon. Ang masasabi ko lang po, meron po silang mga miyembro na nahuli din po natin. Iyo, mga miyembro ng Akbayan, Teacher at Gabriela, di umano. Oo, pero may alam naman natin may mga minor de edad. Kaya nga gusto natin, ewan ko ba to si Kiko Pangilinan, ba't ayaw ibaba yung ano? 'Di ba? Eh kanino mang pakulo yan? Di sa dilaw, ayaw ibaba. Yung pananago, eh paano kung minor de edad? Di wala na. O, di mambato ka na mambato, manggahasa ka. Wala, minor de edad. Di ba? Hindi ko po sinasabing gawin ninyo mga loko-loko. Okay? Pero yan ang nagiging palusot ng minor de edad eh. Eh mas mapusok pa nga ang minor de edad eh. Sino bang customer ng Sogo? Ba't yung pinag-initan nyo? Eh di sila, dapat ba, malay mo ba? Bawal lang minor de edad doon. Eh, malay mo ba? Kunwari, anak niya, may kasamang nanay, yung pala hindi nanay. Or tatay, kasama. Ano, di ba? Hindi na natin malaman. Oh, pero sino ba yung mahiling manggulo? Sino ba ang agresibo? Di ba? Oh. Tapos, ayaw ng dilaw eh. Sa bagay, baka yan ang nare-recruit nila, minor de edad. Hindi natin alam. Next po. Mamaya lang po may papakita ko sa inyo. I-discuss po natin. Merong viral eh. Nagva-viral ngayon. Ha? Ito, maganda to i-discuss tong viral na ito. Okay? So, pero ito muna. Sabi ni Tomasio, investigasyon ng Senado at Kamara walang mapapanagot na politiko. Yan ay sinasabi natin. Walang mananagot na malalaking isda kung hindi magbabago ang sistema. Magtatakipan yan. Nagtatakipan na po, Attorney Topacio. Walang mahihiya dyan dahil mga walang hiya. Kung anong nipis ng bakal ng mga flood control, ganong kakapal ang mga mukha nila. Oo, mga kroki yan. Buhaya yan. Gusto nila sa kanila lahat. Hindi ko rin maintindihan ng yung klase yung gusto kong mapasok yung utak ng mga sakim, yung mga greedy. Anuhin mo nga naman ang napakadaming bahay. Aanin mo naman ang ganong kadaming pera. Bukas lang magkaroon ka ng cancer tapos na aanin mo yung pera. 'Di ba? Hindi ko maintindihan. 'Di ba okay na yung sapat na meron kang naipon, may maipamana ka sa anak mo at sa apo mo. Maluwag kayong namumuhay. Ilang private jet ba kailangan nyo? Ilang penthouse ang kailangan ninyo? Ilang yate kailangan ninyo? Magagamit mo bang lahat yan? Ang dami mo ngang pera. Tarantado naman yung mga anak mo. I mean, tatandaan po natin ito. Kung anong ginagawa ng tatay, yun ang ginagawa ng anak. Kaya nga sabi, yung sumpa na yan, nagpapasalin-salin. Hindi po dahil nagpasalin-salin lang yan ng ganyan, nasumpa talaga siya. Hindi. Dahil nagagaya po generation to generation. Can you imagine kung magnanakaw ka? Ilang generation puro magnanakaw? Masaya ka gang ganun? Yun ang gusto mong klaseng pamilya? Hindi ko maintindihan. We fathers, ako hindi ko sinasabing matino akong tao, okay? Marami rin akong kasalanan. Hindi ako perfecto, but we strive hard na maayos natin yung generation. 'Di ba? Yung iiwan mo legasya, yung mga anak mo maayos. Maprinsipyo, hindi magnanakaw, hindi bayaran. Dahil pag ganun ang naipasa mo sa anak mo, yun ang ipapasa nila ng ipapasa. Aanin nyo yung pera. Masusunog naman kaluluwa nyo forever. Hindi ko maintindihan tong mga ito. Ba't kayo nagpapauto sa demonyo mga... But anyway, ganyan eh. Balikan ko tong punto ni Topacio.
hindi mananagot si Bongbong at si Tambi. Pustahan tayo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, it is very possible na bukas sa Makalawa, balik ng speaker si Tambi. Wala eh. Controlled niya. Ang dami niyang hawak. Ang daming. And congratulations sa inyong mga nahawakan niya. Imposibleng hindi kayo payaman. O next po tayo. Tetong viral na to pag-usapan natin. Okay, pag-usapan natin to. Siguro nakikita nyo na to sa Facebook at nagba-viral siya, no? Sikat na sikat siya ngayon dahil sinasabi ng mga netizens ay yung kanyang may diferensya yung kanyang kilikili. Hindi ko po kilala tong babae na to, no? Hindi ko siya kilala. Hindi ko alam kung Pinklawan ba siya, DDS ba siya. I am honest ha. Hindi ko alam kung pula siya kasi sa rally to nagsasalita eh. So I have no idea kung komunista siya, matino siya, anong reliyon niya. I really have no idea sa kanya. Kaya ko lang dinidiscuss dahil binabash siya ngayon dahil sa kanyang kilikili. And para maging patas yung ating komentaryo, hindi ko alam kung ano siya. Okay? But kahit na DDS man siya, or kahit Pinklawan siya, o kahit anak pa siya ni Tambi, sana wag naman po nating i-bash yung bata. Kasi kawawa naman eh. Kung meron siyang kasalanan, hayaan na natin na ang Diyos ang humusga sa kanya. Again, ulitin ko, hindi ko alam kung may kasalanan nga siya or wala. Ang punto ko po dito ay, huwag sana tayong pumunta sa personal na issue. Doon lang issue-based lang po tayo. 'Di ba? Sana yung mga vloggers, especially mga political vloggers, let's stick to the issue. Let's grow up. Let's mature. Being a vlogger, it's not everything about the views. Okay? Alam ko concern po tayo lahat diyan sa views. Alam natin concern tayo sa engagement. Nauunawaan ko 'yan, salo natin, no? Pati sa taong bayan. Pero wag tayong pumunta doon sa personal, no? Kung may pagkakamali si girl patungkol sa politics, banatan nyo. Okay lang, banatan yung kanyang pinagsasabi. Pero wag naman yung kilikili. Di ba? Wag tayong pumunta ron. Wag tayong alam mo, kung may problema tayo sa mga politiko natin, no? Hindi po tayo magkakaaway mga Pilipino. Dapat nagmamahalan tayong mga Pilipino, no? Gawin nating prinsipyo na huwag tayong magalit doon sa tao. Let's not get mad doon sa sinner. Magalit tayo doon sa kasalanan. No? So kung may pagkakamali siya, let's stick to the politics. Yun lang. Kasi wala namang kinalaman to sa ating kabuhayan eh. Di ba? Hindi naman tayo magugutom kung maganda o pangit yung kanyang kilikili. Huwag na natin puntahan yun. Diba? Kung yung politiko magnanakaw, sige banatan natin. Kung sa tingin nyo, mamamatay tao si PRRD, kahit na hindi ako naniniwala, karapatan nyo, banatan nyo si PRRD. Kasi may kinalaman yun sa atin. Pero halimbawa, personal na ni PRRD, huwag na natin puntahan yun. Lalo-lalo na kung politiko, ay kung hindi politiko. Magkaroon tayo ng let's be kind. Let's be kind to people. Or especially kung Filipino. Let's be kind to them, no? Ulitin ko, hindi ko alam kung ano siya ba. Malay natin, baka binabanatan nito si DDS. But si PRRD, I really don't mind. Di banatan nyo? Banatan nyo yung sinabi niya. Huwag nyo nang banatan yung kilikili. Maging naman tayo. Mapagmahal sa kapwa. Okay? Pero kung gusto nyo pa rin, bahala kayo. Basta sa akin, nagpapaalala lang tayo. Na let's grow up. Let's be matured about things na hindi tayo pumupunta sa personal issues. Doon lang tayo sa may kinalaman sa ekonomiya natin, sa bansa natin.
sa kapagkainan, sa pagkain natin, sa presyo ng bili, lahat po yan, hindi po na yung kilikili. O, bago po tayo magsimula, syempre, ang kailangan, kauna-unahang balita natin ay, syempre, yung bida for today. Bida sa hearing, si Erwin Tulfo. Ano bang pangalan nito? Ito ba si Sylvester? Basta. O, mag-hi muna kayo kay kay Crocky. Okay, sige, pag-usapan natin to si Tulfo. Pambira talaga, oh. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Nako, yun naman pala. We have to bend the law. Oh. So, wala nang batas-batas. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Humahanap pa ng kakampi, bakla ang animal. Bading ka, Tulfo, bading ka. Hindi po lahat ng Tulfo, si Ben Tulfo, maayos yun. Pero ito, humanap ng kakampi. Halatang halata yung script, may GC yan. May GC. Ay! Huwag palusutin si Diskaya. Palusutin yung ibang mga mga ibang sino na basta yung magtuturo at maglulusot kay Tambi at magtuturo sa DDS yon. Halatang halata, oh. Yes, sir. Mr. Chairman. Thank you, Mr. Sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Nako. Yes, sir. Iyon. Diba na to, ano? To be able to please the people, mas mataas po ang taong bayan sa batas. Ayun, importante yun. Mas mataas po ang taong bayan kesa sa batas. Kung gusto ka naming sampalin, mga 1 milyon, taas dito ang kamay ng gustong batukan si Tulfo. Diba? Taas ang kamay. Paano kung 1 milyon kami gusto ka naming batukan? Pwede na ba yon? Legal na ba yon? Kasi marami kami. Gangster. Gangster ito. Sindikato. Di ba? Ganyan na mangyayari sa atin. Law bender to si So, ibig mong sabihin, since malakas yung channel ninyo, ang tawag dyan ay social media law o Tulfo law. Tulfo law. Basta malakas ka, basta maraming sigaw ng taong bayan. O issue daw niya pag nanakaw. Kami may issue rin kami sa'yo, yung citizenship mo. Hindi kami believe sa'yo. So gusto ka naming suntukin? 1 milyon kami, pwede na? Ay, bobo yung abogado mo. hindi. Alam mo, napapahiya dito, mga abogado mo. Hindi nyo ata naturuan to si Tulfo eh. May tuturo ako sa, bagamat ako hindi abogado. Pero ito ay nadidinig na nating madalas. Kung ikaw may hilig sa politika, lalo na ikaw ay mambabatas. 'Di ba? Anong sabi? Duralex, sed lex. Oh, ano ba yung Duralex, sed lex? Parang bastos Oh, hindi po bastos yan. Duralex, sed lex. Anong ibig sabihin yan? The law may be harsh, but it is the law. Hindi po pwede yung basta marami. Hindi po pwede yung ganun. Ang dami ng DDS. Kung gusto ng DDS na palitan si Bongbong by force, pwede na. Ilan ang gusto mo? Kung ganyan lang ang usapan, kaya mag-produce ng DDS 5 million, 10 million. Remember this, 32 million ang boto ni BP Sara. Si Bongbong 31 million lang. Ha? Baka nakakalimot ka. At yung 31 million na yun, wala na yan. Sa katunayan, ang nagtatalo na nga ngayon. DDS tsaka Pink eh. Hindi mo ba napansin? Yung rally Pink, wala na si Bongbong. Kung susundan namin yung mga pinagsasabi mong katangahan, alam mo napapahiya dito, nagmumukhang bobo, yung mga staff mong abogado. Pakituruan to. Bobo to. Bobo talaga to. Pasigaw-sigaw pa. Wala ka sa black tanga.
Naalala mo to, sumugod-sugod to dito sa Green Hills. Pinagsisigawan ka ron, hindi ka nakasalita. Di ba? Tamimi ka ron. Pag nandiyan ka sa teritoryo mo, dahil may immunity ka, pasigaw-sigaw ka, tanga, may mic ka. Gamitin mo yung mic mo. Wala ka sa vlog. Huwag mo akong gayahin. Nasa vlog ako eh. Pwede sumigaw. Pero tatandaan mo, wala ka sa... Hindi ka nagbablog, tanga. Nasa Senate hearing ka, may mic. Huwag ka sigaw ng sigaw. OA ka eh. Hindi ko tutusin, mas sikat sa'yo si Rapi. Pero mas pa-OA ka. Nuknukan ka ng OA. Siguro nung pinanganak ka ng nanay mo, sa magkakapatid, ikaw ang hindi napapansin. Di, minsan ganyan, di ba? Yung hindi napapansin na kapatid, paglaki OA. Ang OA mo. Ang tanga mong OA. Pakipagsabihan to ang mga, siguro naman may mga abogado kang staff. Di ba? Kung wala kang abogadong staff, tanga ka talaga. Mambabatas ka, kumuha ka ng abogado. Kahit sa mong tingnan. Ako, humanda ka, babanatan ka sigurado ni Ben Tulfo. Eh siguro kahit yung kapatid mong si Rapi, parehas kayong tanga kung kinonsinti ka pa. Pero hindi pwede yung ganyan. Magkakagulo ang Pilipinas. Tanga. Hindi ginugulo mo Pilipinas. Yung sinasabi mong yan, that is very dangerous. Nagkagulo na nga sa rally eh. Paano kung nag-rally at merong gustong sunugin yung Malacanang? Dahil marami. You have to bend the law? Dahil sa tingin ng taong bayan, magnanakaw si Bongbong? Sunugin yung Malacanang? Bobo ka. Bobo kang talaga, Tulfo. Hindi dapat ganun. Dapat lahat ng batas ay lahat ng gagawin nasa batas. Hindi pwedeng mangingibabaw. Di ba? Ginugulo mo bansang Pilipinas. Maraming manggugulo dyan. Sasabihin lang, paano? Alam namin magnanakaw yan eh. Oh, marami kami. Patayin. Tingnan mo yung katangahan mo. Isang tanga ka, parehas kayo ni Tuta. Bagay sa inyo yung kanta eh. Tuta ka na rin eh. Anong nangyari sa Tulfo? Ha? Anong nangyari sa inyo, Tulfo? Hindi lahat ha. Ang bihira. Oh. O to, next topic. Tingnan nyo po to. O to, isa pang tanga to. Tingnan Can you nyo. register my continuing objection, Mr. Chair? I will question the objectivity of this proceeding if you will not allow me to raise this point. Maybe Ano? in the plenary this afternoon I will raise it. Mr. Alcantara, you proceed with your statement. Why did you choose, for example, rice? That's my opinion. You cannot question my opinion. Outside of this hall, you cannot question my opinion. Ang pinag-uusapan kasi dito yung interview. Ha? Yung interview ni Lacson na mas credible daw si Bryce kesa dito sa Diskaya. Yun po yung punto ni Marcoleta dito, okay? Yun yung punto ni Marcoleta na sinabi ni Ping Lacson na mas credible si Bryce kesa kay Diskaya. Okay? Ikaw ang Blue Ribbon kung chairman, tapos maggaganyan ka, maghuhusga ka, wala ka sa lugar. Kung ikaw ay ordinary senator, hindi mo hawak yung chairman, hindi ka chairman ng Blue Ribbon, ikaw ang nag-iimbestiga, ikaw ang husgado, parang ikaw ang namamahala niyan, tapos meron kang pinapaboran, mali. Talagang maling-mali dito si Lacson. Alam mo, ito mga senador na ito, ha? Kung hindi kayo abogado, lalong-lalo na kung bobo kayo, kumuha kayo ng abogadong matalino. Ganun naman yun eh. Kaya nga kayo merong budget. Kaya kayo may sahod. Huwag kayong magbida. Ang problema sa mga ito, feeling nila, sila senador, alam nilang lahat. Kasi kung tatanungin mo mga abogado, mali talaga. Mali yung mga pinaggagawa nitong senador na to kanina, si Erwin. Diba? Eto naman, isa pa to. Kung kayo medyo may humility, tanong nyo sa abogado nyo.
sa staff nyo. At uulitin ko, kung ang staff nyo hindi abogado, tanga ka talaga. Kumuha kayong abogadong staff. Puro palpak yung ginagawa ninyo eh. You also express your I opinion. am questioning your opinion because you are the chairman of this committee, Mr. Chair. Exactly. Yun na yun eh. Ikaw ang chairman eh, magbibigay kang opinion. Kung ikaw si Bam Aquino, pwede ka lang sa Gedli. Okay lang yun. Kung ikaw si Lito Lapid na hindi nagsasalita, sige pa, chairman, iba po yun. Ano yung, what's your opinion? Ang mangyayari nito, so, mas credible si Bryce kesa Diskaya. Bakit gano'n? Hindi. Why are we trying to prejudge this? Hindi, Mr. President, we are still in the process of investigation. If we are in the process of investigation, Why are you so then we should protective? Tingnan mo. Nasa proseso pa lang sila ng investigasyon. Alam mo yung ginagawa mo, Lacson? Is so Boeing-like. Boeing na Boeing eh. Bilang SOJ, hindi mo dapat hinuhusgahan agad. Nasa investigasyon. Kaya nga, sabi ko malaki problema natin dahil yung mga mambabatas natin ay hindi abogado at wala pa ata silang staff na abogado. Kaya mali-mali, nasa investigasyon, hindi ka dapat naghuhusga. Hindi ka natuto kay Boeing, hinuhusgahan niya na lahat before. Wala pa yung kaso, nag-iimbestiga pa lang. O, tingnan mo to. Why are you so protective of the Discayas? Why Nakita mo, binaligtad pa. Ganyan yung mga nakikita ko dito kay Lacson. Huwag tayo maglokohan mga kalalakihan, ganyan tayo, di ba? Oh. Pagka nang bababae ka, babaliktarin mo. Ikaw nga eh. Di ba? May pagganong-ganon tayo. Di ba? Hindi natin naaminin. Tingnan mo, binabaliktan ni Lacson. Bakla ata ito eh. Ha? Babae ata ito. Kasi, mambabaliktad. Bakit mo pinoprotestahan ng Diskaya? Hindi. Ikaw ang pinoprotektahan mo. Yang sila Bryce. Dahil sila Bryce ang itinuturo pabalik. Paiba. Alam mo kung bakit? Diretsahan tayo, Lacson. Pinangalanan ni Diskaya yung the name that cannot be mentioned. Yun na sinasabi, hindi ma-mention before. Sino? Si Tambi tsaka si Saldi. Kaya amoy na amoy eh. Nung nagsalita ang Diskaya, kinuditan nyo. Kinuha ni Tuta Soto yung pag-Senate President. Actually, collateral damage lang si Chis eh, kasi ang target dyan, Blue Ribbon Committee. Dahil nagsasalita na si Diskaya. Tingnan nyo. Saan na napunta ang investigasyon? May kaso na ba si Saldi? Si Saldi ba ang iniimbestigahan? Si Tambi ba iniimbestigahan? Si Bongbong ba iniimbestigahan? Mamaya pupuntahan natin isa-isa yan. Nalayo na tayo sa investigasyon. Bakit? Ito. Pangalawang tuta. Una kanina si Erwin. Ito, pangalawa. Naligaw na eh. Pustahan tayo. Hindi nila yang si Lacson, hindi niyan maiipit si Saldi tsaka si Tambi. Kitang-kita amoy na amoy eh. Yari ka, mag-iingat ka lang, Marcoleta, baka mapatay ka ha. Ingat lang. are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan, Mr. Chair. Pwede ba natin i-record ito? Ayan, nakita mo? Diyan na lang matapang siya eh. I'm not protecting Diskaya. Buti sinabi mo, pwede ba nating i-record? Kaya gusto niyang i-record. Kasi alam niya yung sasabihin niya, tama. Alam niya sa sarili niya, hindi niya pinoprotektahan ng Diskaya. Ayaw nito. Ayaw ni Lacson. Takot siya. Takot. Palagi niyong sinasabi, I am protective of the Diskaya. Ba't di nyo i-record? Diba? Lagi nyo sinasabi, ba't tayo nyo i-record? Chairman of this committee, sinabi ko na sa inyo, the only remedy provided under the law is for them to apply if they qualify under the process of witness protection program. That's all what I did. Cesar Reson. Tingnan mo, wala na siya masagot.
Oh, session is resumed. Binalik. Nag-uusap pa eh. 'Di ba? Alam mo, ganyan yung mga ano eh. Ganyan yung hindi naabot ng utak nila. Hindi na nila maintindihan kung ano yung mga pinagsasabi ni Marcoleta. Eh kasi nga hindi kayo nagpapa-advise sa abogado ninyo. Kung hindi nyo kaya, umalis kayo diyan. Naunawaan naman natin hindi tayo lahat abogado eh. Pero magpa-suggest kayo. Kung hindi nyo kaya magpa-suggest, eh, bitaw ka. Mr. Alcantara, you proceed. I am questioning the proceedings, Mr. Chair. Mr. Alcantara, you proceed. Go ahead, go ahead. I will register my continuing objection, Mr. Chair. I will question the objectivity of this proceedings. Ine-question niya yung objectivity ng proceedings. Ibig sabihin, yung proceedings mali. In the first place, mali. Hindi dapat tinutuloy at pinag-uusapan muna. You will not allow me to raise this point. Maybe in the plenary this afternoon I will raise it. Go ahead. Wala masagot si Lacson, no? Kita nyo? Tameme. Bakit? Mali eh. Doon sa puntong yun, mali talaga siya. Ha? Ginaya mo si Boying eh. Ang dami mong gagayahing politiko si Boying pa, Mr. animal. Alcantara, you proceed with your statement. Your Honor, okay lang po bang makapagbigay po ng opening statement po? Ipagpuproceed kayo without hearing niya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tinatanggap ko po na ako po ay bilang sagot sa maraming tanong, mga nakakaraang ng araw. Upang maproteksyonan ang institusyon na aking nasagot sa pagsunod taon. Subalit, nitong mga nakang araw, ako po ay nakapag-isip-isip na tumulong na lamang po sa investigasyon na po. Alam nyo bang nangyari dito kung sino mga pinagtuturo? Ha? Yung bumoto para sundin ang Supreme Court na unconstitutional ang impeachment. 'Di ba? Sino-sino 'yan? Sila Villanueva, si Jinggoy, hindi ko sila pinagtatanggol kung may kasalanan talaga sila. So be it. Pero sobrang tanga mo na talaga kung hindi mo nakikita na protected talaga si Tambi. Nakita nyo kung gaano kalakas ang pera? Kung gaano gumagalaw ang pera? Nakikita nyo na ba kung gaano ka-powerful si Tambi? He is more than powerful than Bongbong right now. Galaw ng Blue Ribbon. Ang labo, oh. Si Tambi tsaka si Saldi ang binanatan. Ano na issue ngayon ng Senate? Bago kinuditan ni Tuta Soto. Saldi and Tambi. Ngayon iba na. Bong Revilla na. Jinggoy and Villanueva. Talagang lulutuin si BP Sara dito. Kasi pagkasakaling ma-divert na nila yung usapin, maalis na dyan sa flood control, at ibabalik na naman nila sa usaping impeachment, bawas ng 2 boto na naman yun. Ganyan po sila. Hindi ka pumabor sa gusto nila, harassment ang aabutin mo. Even grade 2, grade 3 people will understand this. Naging iba ang klima ng investigasyon. Patungo kay Tambi at Saldi na alam naman natin that they are guilty of insertions. The whole country knows that they are guilty of insertions. Napunta na naman sa iba. Kasi yung pupuntahan ng ibang yan, lahat naman yan is subject doon sa ibabaw. Kay guilty man sila o hindi ko pinagtatanggol sila Jinggoy, pero nagmula yan sa insertions. Saan kukuha ng perang ganyan? Kung hindi sa insertions. Doon tayo nagka-problema, mga kababayan.
doon sa insertions. Wala sa usapan, hindi yan ang pinagpirmahan. May insert, itinaas, punta sa presidente, pinirmahan ng presidente. Kaya lahat yan, whether they are guilty or not, hindi sila ang mastermind. Ang mastermind dyan, presidente, at sila Tambi. Sila nag-insert dyan eh. And now we're not even talking about them. You see? Kaya alam mo, wala tayong pag-asa. Sa tingin ko lang, malabo ang pag-asa natin. The power of money, grabe sa Pilipinas. Tingnan nyo ang house. Sinong pinaka-guilty na tingin ng Pilipino sa buong Pilipinas? Sino pinaka-guilty dyan sa lintik na flood control na yan? Dyan sa ghost projects na yan? Si Tambi. Wala siya sa usapin. Wala. Sa House at sa Senate. Dati nasa usapin na siya ng Senate. But since naupo si Tuta Soto, yan dalawang magkasama yan tumakbo eh. Si Tuta Soto at si Lacson eh. Tindi, di ba? Ito pa, isa, tingnan nyo mabuti, isa pa. Ito, tingnan natin. Kanina, si Erwin. Okay? Tapos, si Lacson. Tapos ngayon, si Boying. Erwin, Ping, Boying. Pasok. Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But It that's is not how, my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I am And operating. the arbiter Sir, is can I the speak, law. sir? May I speak, sir? Yes, you I'm are operating from the Senator from Marcoleta, the kindly vantage allow the point of the results, reason behind the law, sir. Mr. Secretary, a couple of days ago, in the last hearing when you were here, we somehow settled the issue that restitution is not a requisite for an applicant to the WPP. Is that correct? Ang pinag-uusapan dito yung restitution o yung pagbalik, pagsoli ng pera ay hindi nire-require ng batas para ikaw ay mapasok sa Witness Protection Program. Yan po kasi ang napagkasunduan nila sa telepono na ipasok sa Witness Protection Program ang Diskaya dahil ang Diskaya nagsasalita na at nagtuturo na. Ang problema, gusto nila si Bryce kasi si Bryce iba ang tinuturo. Hindi tinuturo si Tambi. Ito si Diskaya, diretsuhin na natin, tinuro, pinangalanan si Saldi at si Tambi. Kaya dapat ilagay sa witness protection. Ayaw ni Boying. Anong dahilan ni Boying? Kasi sabi ni wala sa batas yan, sabi ni Marcoleta. Yan ang problema sinasabi ko eh. Ayaw nyo magsikuhan ng mga abogado. Sa bagay, abogado to si Boying. Pero hindi niya sinusunod ang batas. It's not in the law. But sa akin Sa kanya galing, it is not in the law. Pero kasi, hindi lang po batas na nagdidictate dito. It's also sino magdidictate? Si Erwin Tulfo. Pambihira si Erwin Tulfo. Wala nang problema sa batas. Wala nang batas-batas. Minsan i-bend natin. Si Boying, hindi. Kahit wala sa batas. What do you expect kay Boying? Sige, what do you expect? Pinakidnap nga si Tatay Digong. Anong batas-batas dyan? Alam niyang hindi siya pwede, may kaso siya, hindi siya pwedeng ombudsman. Pinagpipilitan. Anong batas? Walang batas-batas sa mga yan. Yung kay PRRD, lantarang binastos ang due process. Same thing nang sinasabi niya rito, hindi lang to batas, hindi ba? Akita nyo na. Ang power ng pera, ng posisyon, compared sa batas. Wala na. Kayo mga abogado, tigil nyo na yan. Kayo mga nag-aaral ng law school, tigil nyo na yan. Ang gawin ninyo, punta kayo sa mga party list na mga recruiter. Yung mga recruiter na party list, kasi ang sabi nila, basta marami, wala nang batas. Joke yun, tanga.
Kasi baka may nagsasabi, ay, inciting to sedition. Tanga! Sarcastic po yun, ha? Huwag kayong bobo. Kaya kayo nangingitim. Hmm. So, what is morally right? What is expected of us? Are you talking of morally right? Don't talk to us about morals. Yan po kasi kahit hindi nilagay sa batas, mga given po yan sa ating lipunan. What do you mean by that, Mr. Secretary? Kasi wala nga sa batas yung Wala nga sa batas. yung Then, anong requirements ilalagay mo sa batas? for admission to the witness protection. Ang restitution is not part of it. Yes, it is not. Oh, pero hindi mo nangangahulugan na hindi namin pwede i-layout yan depending on the case. Mr. Secretary, I am still in the stage where a particular applicant wishes to apply under that program. And there is a process. In the process, restitution is not one of the requisites. That correct? Ang pinupulusot ni Boying kasi, depende sa laki ng kaso. Pagka ganyan, kailangan ibalik yung pera. Hindi. Hayaan natin ang husgado magsabi nung. Ang punto ni Marcoleta, nasa process pa lang tayo ng Witness Protection Program, WPP. Okay? Yung pagbalik ng pera, nasa husgado na yan. Pero sa Witness Protection Program, wala pa yung pagbalik ng pera. Tanga. Opo, pero if it's in terms of this case being a financial crime, sir, this is a crime against the Mr. financial Secretary, status. Hindi ko maintindihan, no? Nagpapasok siya ng kung ano-anong batas na wala sa batas. Ngayon, kina-qualify niya kasi financial. Isarado nyo na yung law school. Isara nyo na, walang kwenta na yan. Kasi pag ito mga nakaupo na to, wala nang batas-batas. Diba? No, sino susunod na Senate President? Si Erwin Tulfo? Itapon nyo na yung law school nyo. Ano pa silbi nun? Of the Filipino people, of the Philippine Republic, I think that it's just right. Mr. that we ask- Secretary, are you amending the provision of the No, law? sir. No, sir. But that is how we run the Witness Protection Program. As a lawyer, Yan, di ba? Hindi ko pinapalitan ng batas. Pero ako DOJ, ako SOJ. Ha? Ganyan namin patatakbuhin yung witness protection. Kahit wala sa batas. Yes, yan yung ganyan. Basta siya. Mr. Secretary, may I ask you, in a criminal prosecution, the civil liability is impliedly instituted. Is that correct? Of course. Kaya nga eh. Hindi naman nangangahulugan kung sakasakali na natapos na yung criminal prosecution. Kapag ka nakita na mayroong criminal liability yung tao, because it is impliedly implied, doon lang magkakaroon ng restitution. Yon, di ba? Meron eh. Meron po. Alam nyo kung bakit ayaw siyang proteksyonan? Ha? Kasi iba yung tono na gusto ni Boying, ni Erwin at ni Ping na kantahin ng Diskaya. Diretsuhan na po tayo. Tanga ka na lang kasi pag di mo talaga alam yan. Kitang-kita eh. Kaya ginigipit ang Diskaya. Iba tono nila. Iba ang tono nila kay Bryce. So ayaw na nilang paabutin doon sa dulo para ibalik. Gusto nila ibalik ngayon, siguro paghahati-hatian, di ko alam kung saang ahensya nila ilalagay kung ibabalik bago ka proteksyonan. Kasi sintonado ka, Diskaya. Kung hindi ka sintonado, gayahin mo sila, Bryce. Ayos ka na. Wala nang pagtatalunan. It will come after. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-restitute on how it can be restituted? Nag-a-apply pa lang eh. Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. Alam lahat ng abogado, huwag niyong babaguhin ang requisites. Napaka-importante ng pag-interpret sa batas, lalong-lalo na sa pag-apply ng batas yung requisites. Sabi niya, magkano ang sisingilin natin? Papaano sisingilin? Wala pa nga doon.
Nasa protection pa lang, witness protection program. Kung dumating ka dito, nagkaintindihan na tayo eh. Kaya nabablar ang proceedings natin eh. Kaya nga kinote ni, siguro, ang chairman kanina gusto kong ituloy ito, sinabi niya, nagpa-interview siya, na goodwill and sincerity should be done para i-test. Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But Na ako may tanong lang, ganito na ba talaga kaitim si Boying? Hindi. Ako, well, I have nothing against sa maitim kasi siguro I can say that. Kasi maitim din ako eh. Di ba? Pero hindi ganito kulay ni John Wick eh. So, hindi ko alam kung nagtitake ba siya ng antibiotic or what, no, or glutathione. Kasi baka may glutang ito glutang pampaitim. Kasi medyo unusual yung kulay niya. Natatanong ko lang naman wala namang connection to sa restitution. It is not my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I am The operating. arbiter Sir, is can I the speak, law. sir? May I speak, sir? Yes, you I'm are operating from the Senator from Marcoleta, the kindly vantage allow the point of the resource reason behind the law, sir. Tandem talaga, ano pa si Lacson. Pagsalitain mo. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle. Yeah. So, kailangan natin makuha yung justice. So, magkakakuha lang natin ng justice kung may restitution. Hindi ko magdi-decide nun. Korte. Ang didesisyonan mo lang ngayon, Witness Protection Program. Yan ang problema eh. Gusto nila makuha yung justice nang hindi dumadaan sa anong tawag dito, due process. Gusto nila makuha ang justice nila kay Digong, kay Tatay Digong, hindi dumaan sa due process. Gusto nila i-fast forward ang impeachment, hindi naman. Ganyan eh. Puro justice. Pero pag sila tinanong mo, fast forward. Halimbawa, merong anak, nasangkot sa droga, fast forward. Forthwith. Tapos ang kaso. May mga ganun. Behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be. Sir, it can cannot come before or after, sir. It can come before or You after. cite the law that it come before. Anong Wala batas nga yan? po sa batas eh. Huwag Sir, po ninyo babaguhin ang Sir, batas, we Mr. Secretary. are operating on a unique set of facts, and we are, all of these matters are being evaluated because Alam mo, magpapaikot-ikot tayo. We are in trouble. Ako hindi ako magugulat if bukas nasa martial law na tayo. Totoo, seriously. Because these people will not respect the law. They are disrespecting the law. Ang batas ay batas. Hindi pwede may naisip ka lang according to your opinion and then you apply because you are in position. Ano, martial law? Wag. Kapwa ako Pilipino, wag tayo magtaka kung bukas martial law na. Actually, baka nasa martial law na tayo ngayon eh. Nakatago lang. Tingnan mo yung tono ni Erwin. Wala nang batas. We bend the law. Yan ang mambabatas natin. Di ba? Kakatakot na. Alam mo, palubog ng palubog. Now it's very clear how desperate Tambi is and how powerful Tambi is. Desperado siya kasi hindi siya mapupwesto after 2028. But as of now, he is very powerful. the gravity More than powerful than Bongbong Marcos. Wag na, magpapaulit-ulit lang yan. Ipipilit ni Boying yung gusto niya. Next, ito yung sinasabi ko. Yung kanyang kumpanya na SunWest, yung kay Saldico, wala man lang dito para umpisahan nating tanungin. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit ganun?
Hindi mapauwi. Ngayon, wala na sa Amerika. Mga kaibigan ko sa Amerika, alam nyo yan kung sino kayo. Mine-message ako with evidence. Wala na sa Amerika si Saldi. Pinauuwi nila pero natatakasan sila. Ano yan? Tanim-takas? Ano yan? Drama? Kunwari, pinauuwi nyo. Diba? Ligtas eh. Ligtas na ligtas. Eto pa.